Kami Teaches Korean kami 선생님입니다. Hi guys! Welcome back to Kami Teaches Korean YouTube channel. Alam ko po, medyo matagal ang upload na ito kasi naghintay po kayo, no? From chapter 12 to chapter 13. Kaya ito na po ang recording natin para sa chapter 13. Well, actually, hindi lang po chapter 13. Of course, magsisimula po muna tayo sa chapter 12 review. Kasi tandaan, bago po tayo magsimulat ng bagong chapter, mahalaga po na nagre-review din po tayo. So, dito po ang objectives po natin para sa chapter na ito ay mag-review muna ng chapter 12, which is you have the listening activity, reading activity, and also some useful expression bago po tayo mag-chapter 13 part 1 and part 2. Of course, the chapter is divided into 2 parts, including the chapter 12 review. Kaya kung ready na po tayo mag-review, ito na po. Chapter 12 review starts now. So, isipin po natin na parang tayong tinetrain ng sarili natin para mag-take ng EPS topic, right? So, ang start po ng review po natin ay listening. 들은 것을 고르십시오. So, dito po sa gantong klaseng listening question, all you need to do is listen and choose the correct pronunciation or the correct word. Kaya po, ipe-play ko po yung audio natin for questions 1 to 3 and you will select the correct answer. Bale, 2 beses ko po siyang ipe-play. Ipe-play ko po yung audio ng 2 beses and please choose your answer after you have decided, no? Kasi pwede naman po kayo pumili ng tamang sagot kung alam nyo naman agad. Kaya ito na, ipe-play ko na po ang audio for numbers 1 to 3. Ready na po ba? Ayan, iset up ko lang po muna at magsimula na po tayo. (12과) EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1번 앞 2번 왼쪽, 3번 들어가세요. 4에서 5번 12과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1번 앞 2번 왼쪽, 3번 들어가세요. Ayan. So, 2 beses po nag-play ang audio natin. So, first, number 1. Ano po yung sinabi po niya? So, let's repeat one more time with the correct answers po. 12과 1에서 3번 고르십시오. 1번 앞 Yan. So, up po ang sabi. Number 1, 1번 정답은 4번입니다. Up. So, lahat po ng words na yan actually may meaning po, no? So, lahat po sila may meaning. Ang meaning po, number 1, we, ibig sabihin above, yup, beside or next to, 3, an, inside, up, in front. So, yan po ang number 1. Number 2 po, 2번. 2번 왼쪽, 왼쪽, which is number 2, 왼쪽. At lahat po sila may translation. 사이, in between. 왼쪽, left side. 아래, below, 중간. Center or middle. And lastly, number 3 po, play ko po muna. 3번 들어가세요. So, number 3, 들어가세요. Number 4, ito po, 정답은 4번입니다. 들어가세요. So, lahat po sila may meaning. Ito po, number 1, 내려가세요. Please go down. Number 2, 돌아가세요. Please go back. Number 3, 올라가세요. Please go up. And number 4, 들어가세요. Please go
in. So, ito po, 들어가세요. Ito po ay 돌아가세요. So, a lot of Filipinos po or other aspirants, usually sa number 3, naghahalo po yung O at pronunciation. Kaya, ayan. So, ang tamang pronunciation po nito, 들어가세요. Okay. So, let's start with numbers 4 to 5. Bale, dito sa number 4 to 5, 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. So, makikinig po tayo sa isang 이야기, story. So, you're going to be listening, 듣고, and you'll be answering a question. 질문에, so to the question, 알맞은 대답, the correct answer, 고르십시오. Please choose. So, pipili po tayo ng tamang sagot. So, for each number, there is 2 separate conversations. So, magkaibang dialogue po sila. So, if you hear number 4, separate dialogue po ito from number 5. 2 beses ko po ipe-play ang number 4 kasi isang audio lang naman po ito from numbers 1 to 3. So, hahanapin ko lang po yung audio niya. Wait lang. 4에서 5번. Ayan. So, starting from number 28. Okay. So, iiwan ko po muna kayo. 2 beses po siya magpe-play for number 4 and 5. And let's see. Let's check our answers after the audio has been played. Okay. Iwan ko na po kayo. Ipe-play po natin ang audio. 4에서 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 은행이 어디에 있어요? 지하 1층에 있어요. 5번. 약국이 어디에 있어요? 병원 옆에 있어요. 4에서 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 은행이 어디에 있어요? 지하 1층에 있어요. 5번. 약국이 어디에 있어요? 병원 옆에 있어요. Ayan. So, ito na po numbers 4 to 5. If you'd like to pause the video before I share the correct answer, you may pause the video right now. So, sa number 4 po muna, 은행은 어디에 있습니까? So, palagi po sa listening section ng EPS topic, meron po tayong conversation o tinatawag na 대화 between a man and a woman. 남자, 여자. So, palaging ganyan po ang mga conversation questions sa listening exam ng EPS topic. Kaya expect po natin na pag may 2 karakter, one is a man, one is a woman, at doon po makaka-differentiate po tayo, mahihiwalay po natin yung main characters, at least alam po natin sino yung nagtatanong or sino yung sasagot ng question depending on the conversation. So, this is one of the easier types of listening questions, no? So, in this case, sa number 4, 은행은 어디에 있습니까? So, si babae po, siya po yung sumagot sa tanong. 은행은 어디에 있습니까? So, if you answered 1, unfortunately, hindi po kayo tama kasi ang tamang sagot po ay 3번, 지하 1층. daw po. So, 지하 1층에 있어요. So, in the conversation, si 남자 at 여자, 은행이 어디에 있어요? Sabi ng lalaki. Ang babae po, if you did not catch the word 지하, ang 지하, ibig sabihin nun, basement. So, if you hear the word 지하, alam na natin na underground or basement agad yan. Kaya nga po, ang tawag sa subway, which is an underground train, ay 지하철. Kaya subway po ang tawag, 지하철. Kasi nasa underground din siya. So, 지하 1층 would be the first floor underground. Kaya basement 1 yan. So, 지하 1층 is the correct answer. 1층 first floor, 2층 second floor, 지하 1층 basement 1, 지하 2층 basement 2. Okay. So, let's see. Babawi po tayo sa number 5. Number 5. 약국은 어디에 있습니까? Where is the pharmacy? So, kita naman po natin, lahat po ay Byungwon. So, yung mag-iiba lang po yung
mga locational words. Di, yup, an, we. So if you're able to catch sa conversation kanina po, na yung dialogue kanina, kung ano yung sinabi ng babae, then you'll be able to find the correct answer, which is Byungwon, yup. So sabi ng lalaki or nagtanong po siya, 약국이 어디에 있어요? Nasaan daw yung pharmacy? 병원 옆에 있어요. Nasa tabi daw ng ospital. 병원 옆에 있어요. Beside the hospital, number 2. So pag 병원 뒤, behind the hospital, 병원 안, inside the hospital, 병원 위, above the hospital. So, gantong mga question po, dialogue, and also locational words, a lot of the time, nasa listening section po ito. So, please take note of it pag magpa-practice na kayo or magte-take kayo ng mock test. Okay, so dito na po tayo sa numbers 1 to 3 na reading naman. 다음 그림을 보고, so titingin po tayo dito sa 그림, sa picture, titingin po tayo 알맞은 문장. So you are choosing the appropriate or correct sentence. So yung meaning po ng picture. Numbers 1 to 3, kung kita naman po natin, they are all signs. So you are trying to select the meaning of the signs here in number 1, 2, 3. So magbibigay po lang po ako ng 5 seconds for you to pause the video before I share the correct answer. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So if you'd like to pause the video now. Ngayon, isa-share ko na po ang mga tamang sagot. So sa number 1, of course, mukhang parang aakyat po siya. No? Joke lang. So, hindi naman. So, yung mga ganyang signages po, yung mga road sign, of course, moving forward po tayo. So, going straight. 'Di ba? So, dwi, alam na po natin, behind po yan, sa likod po. Yup, sa tabi, beside. Sahi, sa gitna or in between. Up is in front. Dahil going forward po ito, moving forward po siya. Of course, moving to the front po tayo. Number 2 po ang tama. 앞으로 가세요. Please go towards the front. Yan ang tamang sagot. 2번. Next, number 2, going to the right po ito. Kaya, right, 오른쪽으로 가세요. 오른쪽, to the right. Ang number 1, 가운데로 가세요, which is go to the middle. Number 2, 왼쪽으로 가세요. To the left po yan. Number 4, 건너편으로 가세요, which is go to the other side. So, opposite side po. Doon sa kabilang dulo. Other side. 건너편. So, across. Yeah, that's what I meant. Across po yan. So, 오른쪽으로 가세요. So, kung meron po sa inyo na lilito pa rin sa left, right, sa kaliwa, kanan, in Korean, tandaan na lang po, yung merong pong R sound, 오른쪽, ay right side po yun. Yung may R sound, to the right, 오른쪽. Sa pag 왼쪽, wala na pong R sound, no? Kaya left side na po yan. Number 3, let's go. Going down po, no? Ang tamang sagot po dito ay dapat 4번. Number 4, 아래로 내려가세요. So kung meron po sa inyo ay magtatanong ano ba yung pagkakaiba ng 3 and 4, so yung 아래로 올라가세요, ang action po ng 올라가세요 is to go up. Si 올라가세요 is please go up. Ang 내려가세요 naman is please go down. 내려가세요, please go down. Tapos, ang we is the direction of up. So, we, up. 아래, direction going down. So, below, down. 아래로. Kaya ang tamang sagot po ay dapat 4 kasi going towards the down direction po tayo. Number 4, going down. Okay? Kaya po, number 4 ang tamang sagot. Kahit parehas po silang arero, you need to look at the action being done. So, pag 올라가세요, please go up daw yan. Pag 내려가세요, please go down. Okay.
So, nandito na po tayo sa isang fill in the blank po natin. 다음 그림을 보고. So, titingin po ulit tayo sa picture. 빈칸. So, 빈칸 is fill in the blank po or blank space. So, pupuno po tayo ng blank space dito ng tamang sentence, tamang word. In this case, tamang sentence po or response. 가장 알맞은 것을 고르십시오. So, please choose the most correct or yung pinaka-best answer po natin. So, if you'd like to pause the video now before I share the correct answer, you may do so in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so please pause the video before I explain the correct answer. Dito sa number 4 po, sabi ni Ga or si person A, 식당이 어디에 있어요? Where is the restaurant? So, hahanapin po natin dito sa picture. Ang restaurant po ay nandito. Pero wait, there's more. Baka isipin nyo po, nasa first floor po siya dahil sa building. Pero hindi, nasaan po ang lupa? Nandito po yung line, no? Which means this is now the underground or in Korean, jiha. So, si 식당 ay located po hindi sa first floor pero first floor ng underground. So dapat ang sagot po natin 3번. 지하 1층에 있어요. Which is it is in the first basement floor. Basement 1. 지하 1층에 있어요. Ayan, kasi dahil sa linya na po ito, underground na po yung 식당, 'di ba? 1층에 있어요. It's in the first floor. 2층에 있어요. It's in the second floor. 지하 1층에 2층에 있어요. It's in the basement 2. Ayan, ang tamang sagot po natin, 3번입니다. Okay, number 5 na po. Ganyan pa rin, titingin pa rin po tayo dito sa picture, pero ano naman ang conversation na to? 이 건물에 우체국이 있어요. Where is the post office or is there a post office sa building na ito? Before I share the correct answer, you may pause the video now in 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So before I share the answer, make sure to pause the video. Ito na po. 이 건물에 우체국이 있어요. Is there a post office? 우체국. Inside the building. 이 건물. 이 건물에. Sa building na ito, 이 건물에 우체국이 있어요? May post office po ba? So ngayon, titingin po tayo dito sa picture. Kung napansin nyo po, meron po tayong building po, no? At meron din po tayong maliit na building sa tabi po niya. So there are actually 2 buildings in the picture. Ngayon, kung hindi nyo po alam, ang Korean Post Office po, meron po silang symbol. Symbol of the post office, which is mukha siyang bird. At ito po yung symbol ng post office. Which means, wala po talaga siya dito sa loob ng building kasi sa loob ng building, 편의점, 은행, 약국, convenience store, bank, pharmacy lang ang meron po sa loob ng building. Ang tanong, 이 건물에, in the building, this building, meron bang post office? Which means the answer should start with 아니요. Kasi sasagot po muna siya sa tanong na wala po. Kasi ang tanong, meron ba? Ang sagot, wala. So there is no post office in the building. Now, number 3 and 4 are the possible answers. If you look at the next statement po, may 있어요, meron, 없어요, wala. Ang tanong, meron po bang post office, 우체국 sa building na ito? 아니요, dapat 없어요 ang susunod na statement. So the correct answer should be number 4. 아니요, 없어요. No, there is none. Hindi, wala. So hindi, kasi wala, hindi po. So sumasagot muna siya sa tanong and then wala po talaga. 건물 밖에 있어요. It is outside of the building. 건물 밖에 있어요. Nasa labas po siya ng building, which is totoo naman. Nasa labas po siya. Okay, so we have additional practice questions po. Itong pink
page, which you can find in the book. Nasa revised version naman po tayo. Chapter 12, page 149. This is still part of the Chapter 12 review. So before I share the correct answers again, I'll give you 5 seconds po para ma-pause nyo po ang video in 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, so check na po natin. Ano ba yung tamang sagot? Make sure to pause the video before I share the correct answer. 다음 그림을 보고, so titingin po ulit sa picture, 맞는 표현을 고르십시오. So 맞는 meaning correct. 표현, it's not sentence actually. 표현 means expression. So it's one of the other ways to say sentence, pero expression po talaga ang 표현. Number 1, to the left, everything you own in the box to the left. So to the left po, no? So kung naalala nyo po yung sinabi ko kanina, pag may R sound po siya, to the right po yun. So 오른쪽, to the right, which means 왼쪽 is to the left. Number 2 po, 왼쪽으로 가세요. Please go to the left side. 뒤로 가세요. Go back. 앞으로 가세요. Go forward. 오른쪽으로 가세요. Go right. So ito po, go left naman. Gusto nyo ba yung kanta na yon? To the left, to the left. Okay. Number 2, aakyat po, no? Paakyat po siya. So we were able to review earlier sa first question po natin sa reading section. Pag aakyat po tayo, 올라가다 ang verb po na yan. So 올라가세요, please go up. 올라가세요. Number 2, 내려가세요, please go down. 옆으로 가세요, please go to the side. 앞으로 가세요, please go forward or to the front. Alright. So, mga additional 빈칸, mga additional fill-in-the-blank questions po ito. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Please fill in the blanks and choose the best answer. Number 3, 약국이 어디에 있어요? So, ang picture naman po natin, hindi na po siya building pero mapa na po. So, we have a road and we have buildings here. So, ang hanap po natin ay yung 약국. So, we're looking for 약국 at ang placement po niya. So, I'll give you guys 5 seconds to pause the video before I share the correct answer in 5, 4, 3, 2, 1. Kindly pause before I share the answer. So, dito po, 약국이 어디에 있어요? So, si 약국, ito po siya. Meron po tayong mga ibang building. We have 병원. Meron tayong 우체국. Meron din po tayong 은행. So, 병원, 은행, 우체국. Now, we need to look at the locational words po. 병원 앞. Pag 병원 앞, dito po yung location natin. Kung 병원 앞, wala po dyan ang 약국. So, number 1 is not the correct answer. 병원 옆. So, sa tabi, pwede dito sa left side, pwede dito sa right side. At dahil nasa tabi nga po siya, next to, nasa tabi po niya, number 2 ang tamang sagot. But let's just look at the other answers muna. 은행 옆에 있어요. Pag 은행 옆에 있어요, edi dapat dito o dito. So, hindi din po tama. Number 4, 우체국 뒤에 있어요. Pag sa likod po ng post office, edi dito po yung likod ng post office. Kasi ito po, tapat po niya. You are across the 우체국. Because of the road, this is across the 우체국 or post office. Ito po yung likod niya. Kaya hindi po tama si number 4. 2번. 병원 옆에 있어요. 병원 옆에 있어요. Kaya yan ang tama po. Number 2. Number 4, 빵집이 어디에 있어요? So I'll give you guys another 5 seconds po in 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So number 4, before we share the correct answer, you may pause. 빵집이 어디에 있어요? So, hahanapin natin po ang 빵집, bakery, 빵집, which is here, 빵집. So, ngayon, tingnan natin ano ba yung tama. So, sa tabi po niya, or yung mga reference words, meron tayong 병원, 꽃집, 편의점. Yan po yung pinakamalapit sa kanya, no? So, we have 병원, 편의점,
서점, masyadong malayo na po. Nandito po yung 서점, no? Napaka malayo naman. 서점 뒤에 있어요. So it's at the back of the 서점, which should be around here. Hindi naman po. So 3 is not considered a correct answer. Automatic na po yan. 우체국. So 우체국, ito po. Pero diagonal naman. Wala naman po tayong locational word right now for diagonal. So we will not include. Wala naman po siya sa ilalim. Pag nasa ilalim po, are, di dapat nandito pa sa underground ng building. Hindi naman underground ang building So we have two options, 1 and 2. 병원 옆에 있어요. 병원 옆에 있어요, which is correct. 병원 옆에 있어요. Let's look at 편의점. 편의점 옆에 있어요. 편의점, ito po yung 편의점, pero hindi po siya nasa tabi. Wala po siya sa tabi. Actually, across. So, should be 건너편. If ever tama po siya, dapat 건너편. Across the building. Across 편의점, the convenience store. Correct answer? 1번. 병원 옆에 있습니다. 병원 옆에 있습니다. And lastly, number 5. Ito na po, last 5 seconds. Papause na lang po ng video before I share the correct answer in 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So number 5. 식당이 어디에 있어요? Where is the restaurant? Nasaan po ang restaurant daw? So hanapin po natin ang 식당. Yan. So ang restaurant po, 식당. Nasaan po siya? Nasa 지하. So, nasa basement floor. So, 식당이 어디에 있어요? Tingnan natin. 지하. Isa lang po ang nakikita ko na may 지하. Number 1, 지하로 내려가세요. Go down to the basement. So, please go down to the basement daw, which is correct. Pero tingnan natin yung mga ibang answers. Number 2, 2층으로 올라가세요. So, 2층으로 올라가세요. Please go up to the second floor daw. Number 3, 세탁실 옆에 있어요. Ang 세탁실 ay nandito sa first floor, which is not true. 휴게실 앞에 있어요. 휴게실 is in the second floor, pero wala naman po siya sa tapat. Wala naman po tayong visual guide. So, not correct. Tamang sagot, number 1. Napakadali po, no? 지하로 내려가세요. Please go down to the basement floor. Kasi nandito naman po yung 식당. Alright, so before we move forward to chapter 13, ito po meron tayong useful expression, ang 덕분이에요. 덕분이에요. I owe it to you. So itong 덕분 po, marami po actually na explanation na yung 덕분 is also translated into because or because of. So anong ibig sabihin ng 덕분? Because of a certain person, because of this person, may magandang nangyari. So si 덕분, either person or event or action, dahil po dyan, may magandang pangyayari. May magandang resulta doon po. So si 덕분 is reserved only for positive effects. Kaya, pag gusto natin magpasalamat sa isang tao in Korean culture, you can also tell them that thanks to them, you were able to do something well. Thanks to them, you were able to achieve something. Kaya, 덕분이에요 is a way to express yourself doon sa tao na dahil sa tulong nila, dahil sa kanila, you were able to do something well. Kaya ito po yung example conversation, 일을 아주 잘하네요. Sabi po, niga. So, they are giving a compliment po, no? Ay, ang ganda naman ng ginagawa mo. You are doing very well. 일을 아주 잘하네요. So, yung response po na, 과장님 덕분이에요. So, si 과장님, including 덕분, thanks to 과장님 or thanks to the director, thanks to the chief, thanks to this boss, 과장님 덕분이에요. I owe it to you, director. I owe it to you, sir. Thanks to you, sir. Nagawa ko yan. Thanks to you, sir. Ang dami kong natutunan sa'yo. 덕분이에요. So if you want to give thanks to somebody, give them appreciation, gratitude dahil
malaki ang effect nila sa'yo, you can say, blank 덕분이에요. So the person, 덕분이에요. If you're thankful to your friend, edi yung pangalan ni 친구, and then 덕분이에요. Dahil sa'yo, friend. And then something happened, no? So 덕분이에요, I owe it to you. Alright, so yan na po ang end ng Chapter 12 review. Hopefully, naka-review po tayo ng maayos bago po magsimula ng Chapter 13. Of course, medyo unpopular ang pagre-review, but I think or I consider reviewing as part of language learning. Kasi kailangan po natin talaga mag-review, especially sa pag-e-exam. So now that we've finished the Chapter 12 review, magkikita po tayo sa Chapter 13 Part 1. Thank you for watching. 감사합니다.